Makita na nato ang mga signs, timailhan. And if we say dugay pa, atong kinabuhi, wag na to sayri. Our life is like a vapor. Pwede na kita ninyo mawa, bisang kanus, di madag, simbak ko yun. Bata pa, mga kusgan, mga athletes, mga himsog o panglawas. But wala sila maka-escapong hapon sa kamatayo. That's why it's very important nga mag-andam ta ninyo. It is written in Hebrews chapter 9, verse 27. Ikaw man atong kamatay, there is judgment. And actually, mao na po i-share sa inyo ang judgment ni Jesus Christ. And the books were open. Let's go with me, please go with me yung exo. So encourage good. Kada kuha na put tipok na to diri, encourage each and every one of you magdamo inyo ang Bible. Revelation chapter 19. Revelation chapter 20 verse 12. And I saw the dead. This was the Apostle John. Siya nakakita ani nga pananaw. Nakita niya mga patay, small and great. So, mga ilado, dili ilado, kabus, adunahan. Ang tanan atubangan sa Dios. Stand before God. And the books were open. Books means to say daghan nga libro. And another book was opened, na usa ka libro, singular, which is the book of life. Okay, kaning usa ka book lang is the book of life. Narito ang listahan. Kung kinsa ang kuan, pwede mo sulod sa gingharian, kinsa ang worthy na makasulod sa gingharian sa langit. And the dead were judged out of those things which were written in the book. In the books, according to their works. So, naay una nga books nga gimindri, which means daghan kay with S. So, mao ni ang listahan sa atong mga buhat. Kay dili man gibasihan atong judgment according to their works, man dili nakalista ang atong mga buhat. So diri sa kalibutan na atay mga buhat nga we might escape the law. Pwede tayo di madakpan sa balaod. O pwede tayo ninyo nga atong gibuhat na sala, way makasakop na to nga tawo. But naay libro dito sa gingharian sa Dios, sa kasulatan na natong gibuhat. And on the day of judgment, maunay basihan sa Ginoo. Kana nga mga sala, kana nga mga gibuhat nato, mga disobedience nato sa iyang word, diha ta niya i-judge. Ang nakalista po diha atong maayong buhat. Kung unsa nato pag tuo sa Ginoo, unsa nato pag obey sa iyang words, nakalista po diha sa books nga na-open. And then ang usa ka book, which is the book of life. So si Jesus ang naay authority in Revelation chapter 2 and chapter 3, siya ang naay authority kung kinsa iyang isuwat sa book of life, siya po ang naay authority nga mupapas. Pwede ta niya isuwat, iguman natong suwat, iguman niya isuwat sa tong name, kung nagpakasala nagbalik, pwede niya papason. Revelation chapter 2 and chapter 3. You can read it up there. So yun ani ang judgment sa Ginoo, no? Small and great, parihatan ninyong tanan. Diri sa kalibutan, ang naay mga position, mga ilado, or mga politicians, or whatsoever, nga gilook up sa tao, kuan kayo. Like, muro sila Ginoo. But on the day of judgment, patas ang tanan mga igsuon. Dato, pobre. Hinila o dili. Hukman sa Dios ang tanan, sumala o pinaagi sa binuhatan. On the day of judgment, dili ta makapanghambog sa tuang religion. Dili pa kutanon sa Ginoo kung sa imong religion. On the day of judgment, di ka pangutanon sa Ginoo kung sa imong eskwelahan, educational attainment. On the day of judgment, di ka pangutanon sa Ginoo kung sa imong trabaho, pila mong kwarta sa bangko. Ang tanawon sa Ginoo, ang imuhang works kung in line sa iyang will. Matthew chapter 7 verse 21. Not everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of God, but him that doeth the will of the Father which is in heaven. Muna, kung ibuhat na ito ang kabubuton sa Diyos, then, iyan ang tagaag katungod na makapanunod sa iyong harian dito sa langit. Once again, dili sa itong kaugalingon nga success or sa itong pagpaningkamot sa kalibutan ito ninyo malangit.
but it must be according to the will of God. And what is the will of God? It is written in John chapter 6, we should believe in His Son Jesus Christ. Ang ingon ta ni believe ta niya, ang biblical na meaning sa believe is obedience. Hebrews chapter 9 or chapter 11, kung ako masayop. Si Abraham, which is the father of faith, iyang faith, ni-obey siya sa Ginoo, bisag wala siya nakakita sa lugar na gipromise sa Ginoo. That's obedience. So you know for yourself na mga igsuon kung unsang klase sa pagtuo ang naan ninyo. Isa nyo gi-obey God of the Bible or the God of this world or ang imong kagalingon. Pwede na imong mahimong Ginoo imong kagalingon igsuon. Ayaw palimbong sa imong kagalingon kasing-kasing. It is written in the Bible, Jeremiah chapter 17 verse 9, the heart is deceitfully wicked. Grabe kadautan sa itong mga kasing-kasing. Grabe kabakakon. So pwede na itong mahimong idolo ang itong mga kagalingon. Pwede na itong mahimong Diyos-Diyos ang itong mga kagalingon. So let's be aware. And ngayon si Apostle Paul, examine your faith. Ngayon si Apostle Paul nga, tanaw na ito ang itong gibarugan. Wherefore take heed, ye that stand, lest he fall. Ngayon si Jesus, siguraduhan ang imong kahayag. Ay pasig ka ng imong kahayag, gituhuan, kang ngit-ngit. And how do we know if we are on the right path? Again and again, the Word of God. Only si Jesus, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. This is very clear. Si Jesus diri makigsulti, si Jesus diri magpahibalo kung kinsa o unsa siya. Through the Word. And if we don't read His words, how do we know kung ang atong gisimba si Jesus or the God of the Bible? I mean the God of this world. 2 Corinthians chapter 4 verse 4, Satan, he is the God of this world. Gitagaan siya og opportunity nga mahimo nga Dios aning kalibutana. Why? Anong gialaw sa Ginoo? To test us. Kung kinsa tong simbahon. Kung ang Dios nga nasa langit nga di makita sa tong mata, o ang Diyos aning kalibutana, nakita kayo sa mata. Kita kayo si Satan. Kita gani siya sa mga commercial, mga movie, in which naghagadawat sa iya. Ba't gamay nagadawat kay Jesus? Gamay ragyo daw kapanunod sige ngarihan sa langit mga isuon. But again and again, we hope and pray na kaning mga naadre makasunod dito. That's our hope and prayers. We don't preach nga haron mawagtangag paglao ang tao, i-condemn ang tao, we preach. Nga haron ang tao nga mo hear, mo obey, mo receive, maluwas. That's the reason behind why we preach. So, mga igsuon, I hope and pray, but again and again, nga karon inyong dawatan si Jesus Christ. Before I let this go, before I would give it up sa next na mo share, I would like to know kung kinsa ninyo diri karon. I would like to offer a prayer. If there be any ninyo diri karon nga gusto mo dawat sa Ginoo, i-surrender ang ilang kinabuhi sa Ginoo. But if you would make that pledge, if you would like to make that allegiance, you have to be sure. You have to be sure nga mo-obey ka ni Jesus. But that's the first thing to do. Kung gusto ta mo dawat ni Jesus, we should confess out of our mouths. So, I would like to offer a prayer sa mga naadiri karon, not only that sa mga madawat ni Jesus, but sa mga naadiri karon na ay mga kitang tanan na magitay mga problema, mga kasakit. I would like to pray for you as I am led by the scripture. It is written, kinsa man ninyo na mga problema, mga kasakit, let him come to the elders of the church. And then, ang prayer sa alagad sa Ginoo, matter siya. But, kinahanglan ay repentance. Na repentant heart,
na ay faith ni Jesus as His only Lord and Savior, Jesus Christ. Kung daghan pa kagituhuan nga muluwas nimo, siguro sa auto kampo, wag yun gihapoy may tabo. It is written man dyan, Jesus Christ, siya yun, He's the way, the truth, and the life. Dili ang inahan, dili ang mga apostles, dili ang anghel. Jesus Christ, He is the only way, He is the only truth. He is the only one that can give us eternal life. So once again, before I let this go, I would like to know kung kinsa ninyo diri karon would like to give up their hearts to Jesus, na ay mga sorrow silang hearts po, na ay mga kasubok, or na ay mga sala nga di mabiyaan sa gudsag paningkamot. So it is written for in the Bible man po, confess your faults to one another. So now is the time that we would confess it to God. Before I let go, I would like to offer a prayer. So is there any here among you nga willing karon madawat sa Ginoo? Willing nga mo carry sa iyang cross? Willing nga surrender ang iyahang life, iyahang mga sala, ang iyang mga pangandoy, lisod no? Nagaging standards Jesus. It might be possibly dili mo. But kung naaman gani, before I let this go, kindly, bisag raise ang inyong hand. Kung naa sa inyo diri karon, raise your hand. Kung kinsay naa sa inyo karon diri nga most importantly, gusto masulat ang sa libro sa kinabuhi.